May persons of interest ng tinukoy ang Quezon City Police District o QCPD sa mga salarin sa pamumugot sa isang security guard sa Quezon City. Patuloy naman hong pangangalap ng pulisya ng iba pang ebidensya sa krimen. Para sa detalye, magbabalita live si Erlo Bringas. Erlo! Yes, Wedge, hanggang sa gayon ay tila palaisipan pa rin sa Quezon City Police District kung paano nagawa ng mga sinasabing persons of interest o suspect dito nga sa pagpatay sa isang security guard. Magkakaroon man patuloy ang kanilang investigasyon para mapagtagpi-tagpi yung mga impormasyon pa na makakatulong sa paglutas nga ng kaso. Nagpatuloy ang pangagalap ng karagdagang mga ebidensya ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU sa crime scene kung saan naganap ang pamumugot sa ulo ng isang security guard noong December 25. Mula pa kahapon nagpatuloy ang pag-iimbestiga ng pulisya sa crime scene. Lahat ng uri ng anggulo na pwedeng maging ebidensya ay siniyasat ng mga pulis. Ayon sa CIDU, tukoy na raw nila ang pagkakilala ng mga suspect pero hindi pa nila pwedeng isa publiko ito para na rin sa mabilis na ikahuhuli ng mga ito. Meron naman po tayong mga person of interest at binabackground check na rin po natin yung mga pagkakakilanlan nila. Sa ngayon po ay nag-request na rin po tayo ng autopsy para dun sa bangkay at nag-request din tayo para sa fingerprint identification ng tao para masiguro natin at malaman natin kung siya talaga yung biktima talaga na sinasabi natin na gwardiya. Kinilala ang biktimang gwardiya na si Alfredo Valderrama Tabing, 50 years old. Base sa investigasyon, natuklas ang pugot ang ulo ng biktima sa lugar kung saan ang kanyang trabaho. Atakda sana itong umuwi sa kanyang pamilya itong nagdaang mahabang bakasyon pero hindi na ito nakauwi pa. Natagpuan ang katawan ng biktima alas 7:50 ng umaga noong December 25. Ang mga kasamahan ni Tabing sa trabaho, ang unang nakakita umano sa katawan, napugot na ang ulo. Hinahanap pa natin yung ulo ng biktima at para malaman din natin kung siya talaga yung victim. At inaalam rin natin kung yung cellphone niya kasi ang pinaka-vital part rin dito ng investigation natin. Nawawala rin po yung cellphone. Maaaring may kausap siya or kakilala na dumating or nandun na mismo sa crime scene that time. 4 na taon ng gwardiya sa nasabing establishmento ang biktima kaya nag-iimbestiga rin ang pulisya sa mga kasamahan nito sa trabaho. Sa naging investigasyon pa ng QCPD, wala silang nakitang panlalaban ng biktima at dahil diretso lamang ang naging agos ng dugo sa crime scene. Pero may nakita silang ilang mga patak ng dugo sa ibang parte ng crime scene. Indikasyon binitbit ng mga salarin ng ulo ng biktima. May mga posible silang tinitignang anggulo pa kung papaano nangyari ang krimen. CCTV po, ongoing na po yung pag-re-review nila sa CCTV at kung meron pa tayong mga gandang makukuha na information doon at makakatulong sa investigation natin, ay kagad-agad naman natin ipapaalam lalo sa pamilya para makatulong rin sa amin at sa investigation natin. Idinidetalye ng QCPD kung ano yung pagkakakilanlan nitong 3 persons of interest na ito. Pero iniimbitahan ng QCPD nga yung mga naging katrabaho nitong biktima para magsagkanon ay makipagtulungan nga din dun sa isinasagawang investigasyon. Patuloy din ang kanilang follow-up operation upang sa ganoon ay mahuli na agad itong mga persons of interest. Yan muna ang latest, balik sa Wedge. So ibig sabihin, Erlo, malaki ang tsansang kilala ng biktima kung sino yung pumatay sa kanya.
Tama ka dyan, Wedge, no? Kasi nasa mismong workplace nangyari at doon din mismo talaga natagpuan itong biktimang security guard. Hindi lang malaman talaga sa kayon kung ito ba ay ano bang ginawa dito sa biktima, kung ito ba ay pinatulog muna. Marami kasing possibility. Wala rin kasi silang nakikitang sinyales na nanlaban pa ito bago siya napatay. Dahil nga yung kanina sa report natin ay yung tulo ng dugo talagang diretso lang. Ibig sabihin nasa isang place, doon din siya ginilitan or pinugutan at doon nga nangyari mismo yung krimen na Wedge. Alright, naku, pasintabi ho sa mga naghahaponan. Maraming salamat, Erlo Bringas, nagbabalita live. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.